Aray, nako, mga ka-agri. Nako, aray na nga, tumatawa pa. Isang magandang araw po mga ka-agri. Ito po, dinagdagan pa ni habagat yung tumba nating lakatan. Nako, tatlo pa yung dinagdag. Oh. Ito, may bunga. Bunga na sana ito, oh, alanganin, oh. Sayang. Ito, may bunga rin siguro. Sabi ko, may bunga, oh. At ito, oh. Ito po yung dinagdag niya. Dahil tawag nung 2 days ago, parabas na si Bagyo Emong, habagat pa kami dito. Ito yung una niyang tinumba. Pero mas malaki na itong mga bunga niya, pwede nang ma-harvest. Pero itong tatlo, nako, sayang. Ito, buti na lang, hindi natumba, oh. Ay, nako. Ito pa yung isang puno, oh. Muntik nang matumba, oh. Buti na lang, nakahambalang sa isang puno. Malaki pa naman yung ano niyan, buwig niyan. So, wala tayong magagawa. Ngayong araw ay magtukod tayo niyan, mag-propping. Hindi naman masyadong malakas yung hangin, kaso lang parang buwawi po eh. Kaya dito lang na area may tumba, oh. Doon sa kabila wala naman, yung sa ibang area wala. Dito lang talaga dumaan yung buwawi. Nako. Salamat na lang tayo mga ka-agri, ito lang kaysa tama ng bagyo talaga diyan sa ating mga tawag, mga kapwa Pilipino, mga kababayan dyan sa Luzon. Sobrang sobra po yung dinanas nila. Sana naman ang Panginoon na lang talaga ang magbibigay ng lakas, katapang, at saka more faith sa kanila doon, pati na rin natin sa atin dito. Sumakit na nga yung katawan ko, parang tatamaan na nga ng trangkaso eh. Buti na lang yung ito, oh. Yung mga malalaking buwig talaga, nasabi ko medyo mabigat. Binawasan na natin yung dahon. Yan, oh. Kaya hindi basta-basta matumba kasi mabigat na yan. Konting hambalos lang ng hangin, tumba. Yung iba dito, hindi natin inasahan kasi sabi ko nga hindi naman masyadong malaki yung bunga. Pero yung mga puno po dito, saan sabi, gaya nun, yung ready for harvest, ay binawasan na talaga yung dahon eh. Kasi yun yung tantya ko, pag tinamaan pa ng hangin, matutumba at matutumba talaga. Kaya po nito, binawasan natin yung dahon. May kunti pang tubig na tira sa mga kanal. So yun mga ka-agri, nagdagdag pa itong tatlo. At ang dami natin kukuning dahon na tinamaan na ng sobrang sigatuka, pero uunahan natin itukod dyan ngayong umaga nang hindi po madisgrasya talaga. Sige po, pakita na lang natin mamaya yung mga finished work na natin kasi nga ang daming pwedeng gawin dito. Hindi na natin nadala yung ating tripod, hindi natin expect na ganito pala mangyayari. May dinagdag pa, so puputulin na lang yan, wala, kukunin na lang yan, puputulin at saka lagay na lang dito sa proper place. Magiging abono na lang yan sa next. No problem po, may suckers pa naman, may susunod pa naman pagkatapos po na matumba yan. Yan talaga yung mga buhay natin. Wala tayong magagawa kaysa naman yung buhay na natin mismo mawala ngayon. Okay na rin, pero yun nga, mga minor lang ito, mga langga. So sige po. So yun mga langga, nagdilis tayo dito, pero hindi po naubos-ubos. Hanggang dyan pa, wala, dun sa kabila at dun sa taas hindi pa po natin na dilis. Dito ay nag-ano lang tayo, binawas-bawasan na natin dito kasi sobrang dami na may tama ng banshee top at ayaw natin umakyat yan sa taas. Kaya talagang puspusan yung problema. Ginuto na tayo, marami pang extra ko, may babalutin pa tayong mga bunga, ilang puno pa hindi nabalot, may tutukurin pa tayong ibang puno. Ito po, hindi pa nabalot ito, oh. Pero marami talagang gawain pa. Sana naman ay matapos natin yan ngayong araw. Ngayon araw po, puspusan yung dilifing natin kasi gumanda yung sikat ng araw. At yun na nga yung ginawa natin kanina sa tinamaan ng habagat. Dito na po yun. Ginutom tayo. Ito po, sayang ng bunga. Ito po, nilagay na lang natin yan dito. Kung kakainin ng manok, kakainin. Kung ayaw mabulok na yan dito, gawing ano yan, abono yan. Ito, tingnan ko lang, dadalhin ko lang sa taas. Baka sakaling humahinog pa yan, pakain sa kambing, pwede. Lahat po ditong area halos grabe na yung tama ng sigatoka. Buti na lang karamihan ng bunga ay may laman na kahit 5-6 na lang na dahon yung matira ay okay pa mga langga. Walang problema yon.
Yung iba ay kinuha na natin yung dahon kasi nga malalaki na, malulusog na, pwede nang ma-harvest. Yung importante po makapasok yung sikat ng araw at nang maantala at matapos itong kagagawa ng sigatoka sa ating sagingan. Grabe kasi yung tama sigatoka pag ganitong halos 2 linggo at kalahati yung ulan dito sa amin mga ka-agri. So yun, pinakita na natin sa inyo yung tama ng hawagat at yung ginawa natin dito. Libot na tayo ng konti dito sa ilalim. Ditong area kasi ay na bawasan na natin yung i-delete. Pero dito yung banda hindi pa naubos. Lumabas na rin yung bunga nito. Yan po, bukas 2 araw pa na pwede nang mabaging yan. So dito hindi pa nabawasan. Tingnan niyo po yung tama ng sobrang ulan. Sigatoka is on strike. Pero dahil gumanda yung sikat ng araw, uubusin mamaya yan para dire-diretso masinaga ng araw ay partially dry dito sa ilalim kasi yung main canal natin dito may tubig pa may tubig pa. Pero yan nga, hindi na basta-basta magagawa muna. Pahinga muna konti, snack muna tayo, kape-kape muna tayo at saka babalikan natin ito para magawa po ito mga ka-agri, mga kasaging kalakatan all over the Philippines. Dugtungan na lang natin yung ating video mamaya if ever na kaya natin dugtungan. Ito po ay update na rin dahil sa nagdaang mga bagyo at ano ba yung mga pwedeng gawin dito. O kahit dito ay nabawasan na natin, hindi nakita lahat. May mga sigatoka pa rin talaga sa dulo kasi ito palabas na bunga niyan. Dapat maagapan, mahirap na. So ito pa nga, kukunin ko na siguro yan. Sige, mamaya dugtungan na natin mga agri, mga ka-agri itong video natin if ever na kaya. Sandali putulin na. Marami yung tama na hindi na gumagana pa. Tsaka ditong area pa ito po, yung iba yung mga dahon hanggang lupa pa yan. Grabe na yung tama ng sigatoka dito. So pinaka best mamaya pag may time, ubusin lahat ng may sigatoka, putulin lahat ng hindi na umakyat dahil gumaganda na ng konti yung ating panahon sa ngayon. Dito matangkad na rin kaya at least may ano na, panlaban na sa mga sakit-sakit, mga langga. So yun we will see mamaya what will be the next move. At nung tayo umuwi muna sa Kaubo, dami na natin ginagawa ngayong araw plus pa kanina sa mga hindi inaasahang pangyayari. So yan, medyo maaliwalas na, pasok na yung sikat ng araw. At least yan na po itsura ng saging natin pag harvesting na. Marami ng mga puno na nawala. So yan po, na-harvest na, pinasundan na yung ibang follower. Kukunin rin yan baka next weeks or 1 month from now para iti-transplant. May expansion tayo at maraming naghahanap ng planting material, so hindi natin na basta-basta kinukuha, pinuputo lang muna kasi yan po, pag lumabas yung dahon ganito, kumakain na kasi ito ng nutrients sa lupa, sagabal na rin sa paglaki ng pinapakyat natin. Kung hindi yan matatransplant ng mga suckers na yan ay talagang i-condemn na rin natin mga ka-agri. Ito, malapit na rin ito. Kaya kinuha na natin yung dahon kasi sabi ko baka matumba pa, sayang Pero yung iba dito, mga malalaki, tinukod na natin talaga. Ito po kanina Yan po. At least mayroon na siyang support sa hangin. Well.